Nanginginig ang kamay ni Renata habang hawak ang kanyang cellphone. Ang bawat salita mula sa kabilang linya ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Binibining Cruz, ito na ang huling babala, sabi ng malamig at walang awang boses. Kung hindi ka makakapagbayad sa Biyernes, ang mga magulang mo sa probinsya ang hahanapin namin. Isang butil ng malamig na pawis ang gumapang sa kanyang sentido. Huwag po, parang awa nyo na. Huwag nyo silang idadamay dito. Magbayad ka. Click, nabitawan niya ang cellphone. Napasandal siya sa pader ng maliit na inuupahan niyang kwarto, ramdam ang biglaang paninikip ng dibdib. Hindi na ito tungkol sa mga pangarap niyang magtayo ng sariling eskwelahan. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay ng kanyang kakayahan bilang isang cum laude na may master's degree sa special education. Tungkol na ito sa kaligtasan ng kanyang pamilya mula sa kahihiyan. Kaya naman, ilang oras lang ang lumipas, naroon na siya sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal. Bumukas iyon ng walang tunog, tila isang bibig na handa siyang lamunin ng buo. Sa dulo ng mahabang driveway ay nakatayo ang isang malapalasyong bahay, malaki, puti, at napapaligiran ng perpektong hardin. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may isang bagay na mali. May isang bagay na kulang. Walang ingay. Walang tunog ng mga batang naglalaro. Walang huni ng ibon. Ang tanging naririnig niya ay ang marahas na pagkabog ng sarili niyang puso. Ikaw si Binibining Renata Cruz? Tanong ng isang babaeng nakauniporme na sumalubong sa kanya sa pinto. Tumango lang siya, hindi magawang magsalita. Dinala siya nito sa isang opisina na mas malaki pa sa buong apartment niya. Ang lahat ng gamit ay gawa sa dark wood at napapalibutan ng mga estanteng puno ng libro. Mga librong mukhang hindi pa nabubuklat kailanman. Sa likod ng isang malaking mesa ay nakaupo ang isang lalaki. Hindi ito tumingala mula sa resume ni Renata na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang tindig nito ay matikas, ang suot na damit ay mamahalin, ngunit ang buong paligid niya ay nababalot ng lamig, na higit pa sa aircon ng silid. Siya si Carlos Ramos, ang CEO, ang byudo, ang ama. Maupo ka, sabi nito. Ang boses ay kasing tigas ng muebles sa silid. Naupo si Renata. Naramdaman ang pagiging maliit niya sa upuang katapat nito. Ilang sandali pa, bago nito itinaas ang kanyang tingin. Ang mga mata ni Carlos Ramos ay maitim at malalim, ngunit walang mababakas na anumang emosyon. Tila dalawang bintanang nakasara. Your credentials are impressive, Miss Cruz, sabi nito. Ibinaba ulit ang tingin sa papel. Pero linawin ko lang, hindi ako naghahanap ng guro. Ang kailangan ko ay isang tagapag-alaga, isang yaya. Naiintindihan ko po, sir, mahinang sagot ni Renata. May 3 patakaran sa bahay na ito. Pagpapatuloy ni Carlos, ang bawat salita ay may bigat. Una, may sinusunod na schedule ang mga anak ko. Mula pagkain, paglalaro hanggang pagtulog. Sundin mo ito ng walang labis, walang kulang. Tumango si Renata. Pangalawa, hindi ako nagbabayad para sa emosyonal na pakikipag-ugnayan. Nandito ka para magtrabaho, hindi para maging kaibigan nila. Disiplina ang kailangan nila, hindi awa. Naramdaman ni Renata ang isang kirot sa kanyang dibdib. Paano mo aalagaan ang isang bata nang walang puso? Ngunit muling pumasok sa isip niya ang boses ng naniningil sa kanya. Ang mga magulang mo ang hahanapin namin. Opo, sir. At ang pangatlo? Sabi ni Carlos. At sa unang pagkakataon, ay tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Ang pinakamahalagang patakaran sa lahat ay katahimikan. Ang bahay na ito ay tahimik sa isang dahilan. Panatilihin mo itong ganoon. Walang malakas na boses, walang telebisyon, at higit sa lahat, walang musika. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Renata. Isang bahay na walang musika. Isang bahay na may mga bata pero walang kanta.
Naintindihan mo ba, Binibining Cruz? Napalunok si Renata. Ang buong pagkatao niya, ang lahat ng pinag-aralan niya, ay sumisigaw na tumakbo palayo sa lugar na ito. Pero ang pangangailangan niya ay mas malakas. Opo, Sir Carlos, malinaw po. Tumayo ito, senyales na tapos na ang usapan. Makikilala mo na sila. Dinala siya ni Carlos sa isang playroom. Katulad ng opisina, malaki ito at puno ng mga laruan. Mga laruang nakaayos sa estante, perpektong nakahanay na parang hindi pa nagagalaw kailanman. At doon, sa gitna ng silid, sa isang maliit na mesa, nakaupo ang tatlong magkakaparehong batang babae. Nakaputing bestida, ang buhok ay magkakatulad ang pagkakatali. Ang kanilang mga mukha ay parang mga manika. Maganda, ngunit ang kanilang mga mata ay blanko, walang anumang emosyon. Luna, Sol tala. Sabi ni Carlos, ang boses ay formal. Ito si Renata, ang bago ninyong yaya. Walang lumingon, walang kumurap. Patuloy lang silang nakatingin sa kawalan. Naramdaman ni Renata na parang dinudurog ang kanyang puso. Hindi ito simpleng pananahimik. Ito ay isang pagkawala. Ang mga sumunod na oras ay dumaan na parang isang panaginip na nakakabingi. Sinunod niya ang schedule. Pinaliguan niya sila. Binihisan, pinakain. Pero ang lahat ng kilos niya ay sinalubong ng parehong blangkong tingin at nakabibinging katahimikan. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang ihatid ang tatlo sa kanilang silid tulugan, pumasok si Renata sa sarili niyang kwarto. Maliit ito, simple, at nasa bahagi ng mga katulong. Isang malaking sampal mula sa karangyaan na nakapalibot sa kanya. Humiga siya sa kama, ramdam ang pagod, hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Kaya ko ba ito? Tanong niya sa sarili. Nakatitig lang siya sa kisame. Pinipilit alisin sa isip ang mga matang walang buhay ng tatlong bata. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang isiping sa sahod niya. Mababayaran niya ang utang. Matitigil na ang mga banta. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang matulog. Ngunit sa kalaliman ng gabi, sa gitna ng sapilitang katahimikan ng mansyon, may narinig siya. Isang tunog na mahina. Halos hindi marinig. Umupo siya. Pinakiramdaman ang paligid. Nandoon ulit. Isang hikbing pilit na pinipigilan. Nagmumula ito sa kwarto ng mga bata. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Naglakad siya ng walang ingay. Ang mga paa niya'y tila may sariling isip. Bawat hakbang palapit sa pinto ng silid ng mga bata ay isang paglabag sa utos ni Carlos Ramos. Huminto siya sa tapat ng pinto. Ang kamay niya ay nakaangat, nag-aalangang pihitin ang seradura. Sa isip niya ay umalingaw-ngaw ang boses ng amo. Disiplina ang kailangan nila, hindi awa. Ngunit mas malakas ang hikbing naririnig niya ngayon. Isang tunog ng purong kalungkutan na hindi kayang baliwalain ng kanyang puso. Bahala na, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at marahang itinulak ang pinto. Ang nakita niya sa loob ay dumurog sa kanyang puso. Sa ilalim ng malabong ilaw mula sa bintana, nakaupo sa kanyang kama ang isa sa tatlong bata. Niyuyugyog ang maliliit niyang balikat, pero halos walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, patak-patak na bumabagsak sa kanyang mga kamay na nakakuyom sa ibabaw ng kumot. Hindi alam ni Renata kung sino sa tatlo ang umiiyak. Si Luna ba? Si Sol? O si Tala? Pero sa sandaling iyon, hindi mahalaga ang kanilang pangalan. Ang mahalaga ay ang bigat ng kalungkutang kanyang nasasaksihan. Isang batang paslit na umiiyak sa dilim, mag-isa. Dahan-dahan siyang pumasok, maingat sa bawat hakbang para hindi ito magulat. Naramdaman ng bata ang kanyang presensya at bigla itong natigilan. Ang mga mata nito, malaki at basang-basa ng luha, ay napako sa kanya, puno ng takot.
Itinaas ni Renata ang kanyang dalawang kamay, isang senyales na hindi siya mananakit. Shh! Halos pabulong niyang sabi. Okay lang. Umupo siya sa sahig, ilang talampakan ang layo mula sa kama, para ipakita na hindi siya banta. Hindi niya ito hinawakan. Hindi siya nagsalita. Nanatili lang siyang nandoon, tahimik na nakikiramay sa sakit na hindi niya maintindihan. Unti-unti, ang takot sa mga mata ng bata ay napalitan ng pag-usisa. Ang pag-iyak nito ay humina, naging maliliit na hikbi na lang. Tumagal sila sa ganoong posisyon ng ilang minuto. Si Renata sa sahig, ang bata sa kama. Isang ugnayan ang nabuo sa gitna ng katahimikan. Isang pag-unawang hindi nangangailangan ng mga salita. Sa wakas, nang makita ni Renata na medyo kumalma na ang bata, marahan siyang tumayo. Naglakad siya paatras, patungo sa pinto. Hindi inaalis ang kanyang malumanay na tingin dito. Bago siya tuluyang lumabas, isang maliit na ngiti ang kanyang ibinigay. Isang pangako na hindi ito nag-iisa. Isinara niya ang pinto ng dahan-dahan. Napasandal siya dito at doon na niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngayong gabi, nilabag na niya ang isa sa mga patakaran ni Carlos Ramos. Ang patakaran tungkol sa emosyonal na pakikipag-ugnayan. At habang nakatayo siya doon sa dilim ng pasilyo, sa gitna ng malaki at malungkot na bahay, alam ni Renata sa kanyang puso na hindi iyon ang magiging huli. Dahil ang narinig niya ay hindi lang simpleng pag-iyak. Iyon ay isang hiyaw na walang boses at gagawin niya ang lahat para marinig ito ng buong mundo. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa katatagan ni Renata. Ang almusal ay parang isang ritual na isinasagawa sa loob ng isang simbahan kung saan bawal magsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Si Carlos Ramos ay laging nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, nagbabasa ng dyaryo o ng kanyang cellphone, isang pader na hindi kayang abutin. Ang tatlong bata naman ay tahimik na kumakain. Ang mga mata ay nakatutok sa kanilang pagkain. Hindi nag-uusap, hindi nagtitinginan. Sinubukan ni Renata ang lahat. Nagbasa siya ng mga kwento gamit ang iba't ibang boses, pero blanko pa rin ang reaksyon nila. Naglabas siya ng mga clay at art materials, umasang sa sining ay mailalabas nila ang kanilang damdamin, ngunit nanatili lang itong hindi nagagalaw sa mesa. Para siyang isang multo sa bahay na yon, gumagalaw sa paligid ng mga taong buhay, ngunit tila matagal nang patay ang mga kaluluwa. Isang hapon, habang naglalaro, o mas tamang sabihing nakaupo, ang mga bata sa hardin, isang magarang sasakyan ang pumarada sa tapat ng mansyon. Bumaba mula rito ang isang babaeng elegante, nakaputing bestida at may malaking salamin sa mata. Kumaway ito nang may matamis na ngiti. "Hello my darlings," bati nito. Ang boses ay masigla, isang tunog na kakaiba sa loob ng tahimik na lugar. Ito si Isabela Ramos, ang nakatatandang kapatid ni Carlos. Lumapit siya sa mga bata at binigyan ng bawat isa ng halik sa noo. "Tita Isabela has some gifts for you." May inabot siyang 3 magkakaparehong kahon. Ang mga bata, gaya ng dati, ay walang naging reaksyon. Kinuha lang nila ang mga regalo at inilapag sa kanilang tabi. Ngumiti lang si Isabela. Tila sanay na sa ganitong eksena. Pagkatapos ay bumaling siya kay Renata. "You must be the new nanny," sabi niya. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "I'm Isabela." "Renata po, ma'am. Kinagagalak ko po kayong makilala." Sinuri siya ni Isabela mula ulo hanggang paa. "I hope you're doing well. Mahirap alagaan ang mga batang ito. They've been through a lot." Naglakad sila palayo ng kaunti sa mga bata. "Just a piece of advice." Bulong nito. Ang boses ay biglang naging seryoso. "Huwag mong masyadong dibdibin." Si Cristina, ang yumaong asawa ni Carlos, alam niya kung paano patakbuhin ang bahay na ito ng maayos.
tahimik at maayos. Hindi nila kailangan ng awa, Renata. Ang kailangan nila ay disiplina. Tumango lang si Renata, ngunit naramdaman niya ang pahiwatig sa likod ng mga salita ni Isabela. Isa iyong babala. Kinabukasan, inatasan si Renata ng headmaid na maglinis ng isang lumang bodega sa likod ng bahay. Puno ito ng mga lumang gamit, nababalot sa alikabok at sapot ng gagamba. Parang isang libingan ng mga nakalimutang alaala. Habang inaayos niya ang mga nakatambak na kahon, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa ilalim ng isang lumang kumot ay may isang kahoy na baul. Hindi ito malaki, ngunit mukhang matibay. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, maingat na nakasalansan ang 12 ng cassette tape. Ang bawat isa ay may sulat kamay sa etiketa. Kumuha siya ng isa. Para sa aking mga bituin, Luna, Sol at Tala. Naramdaman niya ang biglaang pagkirot sa kanyang puso. Ito ang mga gamit ni Christina, ang ina ng mga bata. Isa-isa niyang binasa ang mga pamagat. Kantang pampatulog na one, mga kwento ni nanay, araw sa beach. Para itong isang time capsule ng pagmamahal ng isang ina. May kung anong nag-udyok sa kanya. Kumuha siya ng ilang tape at maingat na itinago sa ilalim ng kanyang damit. Sa sulok ng bodega, nakita niya ang isang luma at maalikabok na cassette player. Kinuha niya rin iyon. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang mga bata, nagkulong siya sa kanyang kwarto. Nilinis niya ang cassette player, nagbabaka sakaling gumagana pa ito. Isinaksak niya ito at naglagay ng isang tape. Sa simula, isang mahinang kaluskos lang ang narinig niya. Ngunit ilang sandali pa, isang tinig ang pumuno sa katahimikan ng kanyang kwarto. Isang boses na malambing, isang boses na puno ng pagmamahal, ngunit may bakas ng kalungkutan. Kumanta ito. Isang oyayi, pikit na, aking bituin, ang gabi hahawiin. Sa panaginip, ika'y aabutin, pag-ibig ko'y laging sayo pa rin. Napapikit si Renata habang pinapakinggan ang kanta. Ramdam niya ang bawat nota, ang bawat salita. Ito ang tinig na hinahanap-hanap ng 3 batang nawala sa katahimikan. Ito ang musika na ipinagkait sa kanila. Habang tumutugtog ang kanta, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Leo, nakaupo sa isang sulok, yakap ang mga tuhod, hindi nagsasalita. Naalala niya ang sarili niyang desperasyon, ang walang katapusang pagsubok na kausapin ito, kumanta para dito. Ngunit sinalubong lamang siya ng pader ng katahimikan. Naalala niya ang sakit ng kabiguan. Hindi ngayon, sabi niya sa sarili, habang pinupunasan ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. This time, it will be different. Kinabukasan, hinintay niyang makaalis si Carlos papunta sa opisina. Hinintay niyang matapos ang mga gawain ng ibang kasambahay. Nang sigurado na siyang walang ibang tao sa paligid, dinala niya ang cassette player sa playroom. Ang 3 bata ay nakaupo sa sahig, naglalaro ng mga building blocks nang walang sigla. Nilapag ni Renata ang player sa isang maliit na mesa at huminga ng malalim. Luna, Sol, Tala, mahina niyang tawag. May ipaparinig ako sa inyo. Gaya ng dati, walang lumingon. Pikit mata niyang pinindot ang play button. Muling umalingaw-ngaw ang kaluskos at pagkatapos, ang boses ni Christina, ang oyayi ng isang ina. Sa unang ilang segundo, walang nangyari. Ngunit unti-unti, isang pagbabago ang naganap. Si Luna, ang laging nakayuko, ay marahang itinaas ang kanyang ulo. Si Sol, na kanina'y nakatulala sa bintana, ay dahan-dahang lumingon patungo sa pinanggagalingan ng tunog. At si Tala, na mahigpit na hawak ang isang bloke, ay bahagyang niluwagan ang kanyang pagkakahawak. Hindi sila nagsalita. Hindi sila gumalaw mula sa kanilang pwesto. Ngunit ang kanilang mga mata, ang mga matang laging blanko at walang buhay, ay nagkaroon ng bahagyang kislap, isang kislap ng pagkilala. Napangiti si Renata.
Ito na yon. Ito na ang simula. Patuloy ang pagtugtog ng kanta. Dinala ng musika, lumapit si Renata sa mga bata. Umupo siya sa sahig, kasama nila, at marahang sinabayan ng kanta. Pikit na, aking bituin. Hindi niya namalayan ng oras. Ang alam lang niya ay sa sandaling iyon, ang pader sa pagitan niya at ng mga bata ay unti-unting nagkakalamat. Ngunit hindi rin niya namalayan ng isang anino na nakatayo sa may pintuan ng playroom. Isang anino na kanina pa pala nakikinig, hindi sa musika, kundi sa katahimikan na unti-unting binabasag nito. Hawak-hawak ni Renata ang kamay ni Luna na sa unang pagkakataon ay hindi ito binawi. Nakangiti siya, puno ng pag-asa. Bigla, isang malakas na tunog ang bumasag sa kanilang sandali. Click! Napatigil ang cassette player, napatigil ang musika. Nilingon ni Renata ang pinto. Doon, nakatayo si Carlos Ramos. Ang mukha niya ay madilim, ang mga panga ay nag-iigtingan. Sa kanyang mga mata, isang bagyo ng galit at sakit ang namumuo. Hawak niya ang remote ng sound system ng bahay kung saan niya pala narinig ang lahat. Ano? Ang ginagawa mo? Tanong ni Carlos. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng panganib. Nabitawan ni Renata ang kamay ni Luna. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng lagim. Nasa loob ng kanyang opisina si Carlos, napapaligiran ng 4 na sulok ng kontroladong katahimikan. Ang mga numero sa kanyang computer screen ay malinaw at luhikal. Ang mga report sa kanyang mesa ay nakaayos ayon sa kahalagahan. Dito, siya ang may hawak ng kapangyarihan. Dito, ang lahat ay may kaayusan. Ang katahimikan ay ang kanyang kalasag. Ang bawat araw na lumilipas nang walang musika, walang tawanan, walang iyakan, ay isang maliit na tagumpay laban sa mga multo ng nakaraan. Hanggang sa narinig niya ito. Sa simula, mahina lang. Isang pamilyar na himig na gumagapang sa siwang sa ilalim ng kanyang pinto. Inakala niyang guni-guni lang. Ngunit unti-unti, ito'y lumakas. Ang bawat nota ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi maari. Ang boses ni Christina, ang kanyang oyayi. Biglang bumagsak ang mga pader ng kanyang opisina. Wala na siya roon. Nasa loob na siya ng isang alaala. Isang alaalang pilit niyang ibinabaon, gabi-gabi. Ang huling gabi nila. Carlos, pakinggan mo lang, sabi ni Christina, hawak ang isang demo tape. Ito na yon, malapit na akong mabigyan ng record deal. Hindi siya lumingon mula sa kanyang laptop. Christina, napag-usapan na natin to. May 3 na tayong anak. Hindi ba pwedeng mag-focus ka na lang sa kanila? Ito ang pangarap ko, Carlos. Hindi mo ba maintindihan? May bahid ng sakit sa boses nito. Doon siya lumingon. Ang mga matay malamig. Isang walang kwentang pangarap. Ang kailangan ng pamilyang ito ay isang ina, hindi isang bituin na laging wala. Ang sakit sa mukha ni Christina nang marinig iyon. Iyon ang huling imahe niya ng kanyang asawa habang buhay. Iyon ang mga salitang sinabi niya bago ito sumakay sa kotse. Mga salitang kumikitil sa kanya araw-araw. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang musika ay nagpatuloy. Isang pangiinsulto. Isang paalala ng kanyang kasalanan. Isang mabangis na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang dibdib. Hindi ito galit sa musika. Galit ito sa sarili. At ang galit na yon ay naghahanap ng mapagbubuntunan. Sumugod siya palabas ng opisina. Ang mga matay nanlilisik. Sinundan niya ang tunog, papunta sa playroom, at doon niya nakita ang babaeng estranghero, si Renata, nakaupo sa sahig kasama ng kanyang mga anak. Hawak ang kamay ng isa sa kanila at sinasabayan ng kanta. Ang kanta ni Christina, para siyang sinaksak. Isang dayo ang umupo sa pwesto ng kanyang asawa. Inaawit ang kanta nito at kinukuha ang atensyon ng kanyang mga anak. Hindi na siya nag-isip. Pumasok siya sa silid. Ang presensya niya ay agad nagpabigat sa hangin. Click!
Pinatay niya ang cassette player. Napatigil ang lahat. Ang bahagyang kislap sa mga mata ng kanyang mga anak ay biglang namatay. Napalitan ng pamilyar na takot. Bumitaw si Luna sa kamay ni Renata at yumuko. Nag-iwas ng tingin si Sol. Nanigas si Tala. Ang munting pag-asang umusbong ay dinurog sa isang iglap. At ang lahat ng yon ay mas lalong nagsindi sa galit ni Carlos. Ano ang ginagawa mo, de? Tanong niya. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng panganib. Nakita niya ang gulat at takot sa mukha ni Renata. Ngunit hindi yun sapat. Lumakad siya patungo sa cassette player. Hinablot ito mula sa mesa. Walang pag-aalinlangan. Ibinagsak niya ito sa sahig. Ang tunog ng nababasag na plastik ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napasinghap si Renata. Nagsiksika ng 3 bata sa isang sulok. Humarap si Carlos kay Renata. Ang mukha niya ay isang maskara ng purong galit. Anong karapatan mong dalhin yan dito? Anong karapatan mong basagin ang mga patakaran ko sa sarili kong pamamahay? Nanginginig ang mga labi ni Renata. Sir, hindi ko po sinasadya. Nakikita ko lang po na wala akong pakialam sa nakikita mo. Sigaw niya. Ang boses ay kumalatog na parang kulog. Isa lang ang trabaho mo dito at nabigo ka. Itinuro niya ang pinto. Kunin mo ang mga gamit mo. You're fired. Lumayas ka sa bahay ko ngayon din. Nakatayo lang si Renata. Tulala. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang mundo niya ay gumuho. Ang pag-asa niyang makabayad ng utang, ang munting koneksyon na nabuo niya sa mga mata, lahat ay naglaho. Yumuko siya, handa ng talikuran ng lahat. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang 3 nanginginig na bata sa sulok. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata, isang takot na mas malalim pa sa takot niya sa kanyang mga utang. At may nagbago sa loob niya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang mga luha ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa halip, mayroon itong determination. Tiningnan niya si Carlos ng diretso sa mga mata. Mali po kayo, Sir Carlos, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Napakunot ang noo ni Carlos, nagulat sa biglaang paglaban nito. Ang akala niyo po ay katahimikan ang pinoprotektahan niyo sa bahay na to. Pagpapatuloy ni Renata, ang bawat salita ay mas nagkakaroon ng bigat. Pero hindi po ito katahimikan. Humakbang siya papalapit. Ang tingin ay hindi bumibitaw. Ito ay isang sigaw. Isang sigaw na walang boses. Nakatayo ang mga salita ni Renata sa hangin, matalas at totoo, na parang isang sampal sa mismong katahimikan ng mansyon. Hinihintay niya ang huling sigaw, ang pagkaladkad sa kanya palabas. Ngunit sa halip, ang nakita niya sa mga mata ni Carlos Ramos ay hindi lang galit. Mayroong pagkalito. Isang siwang sa pader na kanyang itinayo. Natigilan si Carlos. Walang sino man ang nangahas na sumagot sa kanya ng ganoon sa loob ng 2 taon. Ang mga salita ng babae ay tumama sa isang lugar na matagal na niyang hindi pinapansin. Ang katotohanan, bago pa man siya makahanap ng isasagot, isang boses ang pumutol sa tensyon. Carlos, anong nangyayari dito? Pumasok si Isabela sa silid. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong pagkabalisa. Tiningnan niya ang nagkalat na piraso ng cassette player, ang nanginginig na mga bata sa sulok, at ang namumulang mga mata ni Renata. Oh my goodness, sabi niya. Nilapitan ng kapatid at marahang hinawakan sa braso. Kapatid ko, huminahon ka. Tandaan mo ang sinabi ng doktor. Bumaling siya kay Renata. Ang tingin ay matalim, ngunit ang boses ay malumanay. Pasensya ka na sa kanya, Hija. Masyado lang siyang maraming iniisip. Isabela, huwag kang makialam dito. Mariing sabi ni Carlos, ngunit ang bagsik sa kanyang boses ay bahagyang nabawasan. Shh! Sabi ni Isabela. Tingnan mo ang mga bata, Carlos. Natatatakot sila.
Doon lang tila napansin ni Carlos ang kanyang mga anak. Nagsisiksika na parang mga basang sisiyo. Isang pamilyar na kirot ng pagkakasala ang kanyang naramdaman. Hinarap ni Isabela si Renata. Bumalik ka muna sa iyong kwarto. Hayaan mo muna kaming mag-usap. Walang imik na tumango si Renata at mabilis na lumabas ng silid. Ramdam ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Ilang minuto siyang naghintay sa kanyang kwarto. Ang puso'y kumakabog. Inaasahan niyang anumang oras ay may kakatok para tuluyan na siyang paalisin. Kumatok nga si Isabela. Pumasok ito at isinara ang pinto. Ang malumanay na ekspresyon kanina ay nawala na. Nakausap ko na si Carlos. Sabi nito sa mahinang boses. I convinced him to let you stay. For now. Salamat po, ma'am. Nautal na sabi ni Renata. Pero makinig ka sa akin, sabi ni Isabela. Lumapit at inilagay ang isang kamay sa balikat ni Renata. Ang hawak nito ay hindi nakakapanatag. Ito'y mabigat. Isang babala. Alam kong mabuti ang intensyon mo, pero hindi mo naiintindihan ang pinagdaanan ng pamilyang ito. Si Christina, siya ang musika ng bahay na ito. Nang mawala siya, nawala na rin ang musika. Huwag mong piliting ibalik ang isang bagay na matagal nang patay. Ang huling mga salita ay may diin. Huwag mong isipin na kaya mong palitan ang pwesto niya dahil hindi mo kaya. Binitawan siya ni Isabela at ngumiti ulit. Magpahinga ka na. Bukas bagong araw na naman. At lumabas na ito ng kwarto. Naiwan si Renata na nanginginig. Ang usapan ay hindi isang payo. Ito ay isang banta. Napaupo siya sa gilid ng kama at napatingin sa luma niyang wallet. Kinuha niya mula roon ang isang kupas na litrato. Isang litrato niya kasama ang isang batang lalaki na may malungkot na mga mata. Ang kanyang kapatid, si Leo. Bumalik sa kanya ang lahat. Ang malakas na sigawan ng kanilang mga magulang, ang pag-alis ng kanilang ama nang walang paalam, at ang araw na tumigil magsalita si Leo. Bigla na lang, isang umaga, wala nang lumabas na salita sa bibig nito. Sinubukan ni Renata ang lahat. Kinantahan niya ito, kinwentuhan, nakiusap, nagmakaawa. Ngunit ang tanging isinagot ni Leo ay ang blangkong tingin ng mga matang nalunod sa sarili nitong mundo ng katahimikan. Ang kabiguan na iyon, ang pakiramdam na wala siyang nagawa, ay isang multo na bumabagabag sa kanya hanggang ngayon. Tinitigan niya ang litrato. Hindi ko hahayaang maulit yun. Bulong niya sa sarili, ang determinasyon ay muling bumabalik. Hindi sa mga batang ito. Kinabukasan, alam ni Renata na hindi na niya maaring gamitin ang musika. Kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Kumuha siya ng malaking puting papel at mga krayola at inilatag ito sa sahig ng playroom. Umupo siya at nagsimulang gumuhit. Isang bahay, isang araw, mga bulaklak. Hindi niya pinansin ang mga bata. Hinayaan niya lang silang manood. Lumipas ang halos isang oras, walang gumagalaw. Ngunit hindi sumuko si Renata. Hanggang sa, mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang maliit na kamay na dahan-dahang kumuha ng isang itim na krayola. Si Sol, hindi siya nagsalita. Nagpatuloy lang siya sa pagguhit. Dahan-dahang gumapang si Sol palapit sa papel. At nagsimula itong gumuhit. Hindi araw, hindi bulaklak. Gumuhit ito ng isang malaking bahay na parisukat. Itim. At sa buong bahay walang bintana, walang pinto. Isang solidong itim na kahon. Naramdaman ni Renata ang paninikip ng kanyang dibdib. Isang kulungan. Iyon ang nakikita ng bata sa kanyang tahanan. Samantala, sa kanyang opisina, hindi mapakali si Carlos. Umalingaw-ngaw pa rin sa isip niya ang mga salita ni Renata. Ito ay isang sigaw. Binuksan niya ang kanyang laptop at pinuntahan ang live feed ng mga security cameras sa bahay. Isang bagay na madalas niyang gawin para masigurong maayos ang lahat. Pero sa totoo lang, ay paraan niya para makita ang mga anak nang hindi kinakailangang harapin ang mga ito.
Nakita niya ang eksena sa playroom. Si Renata, nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga anak, malapit dito. At ang papel sa gitna. Isinuom niya ang kamera. Nakita niya ang ginuhit ni Sol, ang itim na bahay na walang bintana, ang itim na bahay na walang pinto. Isang malakas na kirot ang tumama sa kanyang puso. Parang bigla siyang hindi makahinga. Iyon ba talaga ang tingin ng kanyang anak sa tahanang ibinibigay niya? Isang kulungan, isinara niya ang laptop. Napasandal siya sa kanyang upuan, napahawak sa kanyang sentido. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na kinatatakutan niyang sagutin. Ang pagpapanatili ko ba ng katahimikan ay ang tamang paraan para protektahan sila? O ito ba ang mismong rehas na kumukulong sa kanila? Nepog, hindi na muling naging pareho ang tingin ni Carlos sa kanyang pamamahay. Ang imahe ng itim na bahay na walang pinto at bintana ay nakatatak sa kanyang isipan. Sa bawat sulok ng mansyon, hindi na kapayapaan ang kanyang nakikita, kundi ang malamig na rehas ng isang kulungan na siya mismo ang nagdisenyo. Ang mga salita ni Renata, ito ay isang sigaw, ay umuulit-ulit sa kanyang utak na parang sirang plaka. Dahil dito, nagsimula siyang magmasid. Hindi na lang sa pamamagitan ng security camera, kundi ng personal. Mula sa siwang ng pinto ng kanyang opisina, sinisilip niya ang playroom. Nakikita niya si Renata, matiyagang nakaupo sa sahig, hindi pinipilit ang mga bata. Hinahayaan lang ang mga itong mapalapit sa kanya sa sarili nilang panahon. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang isang bagay na kakaiba. Hindi ito ingay. Ito ay ang kawalan ng tensyon. Sumilip siya sa malaking bintanang salamin na nakaharap sa hardin. Nandoon si Renata, nakaupo sa damuhan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nasa paligid niya sina Luna, Sol at Tala. May hawak si Renatang isang maliit na bote at isinasawsaw dito ang isang wand. Pagkatapos ay marahan niyang hinihipan. 12 ng mga bula ang lumipad sa hangin. Kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Napanood ni Carlos ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga mata, na karaniwang nakatutok sa kawalan, ay sinusundan ngayon ang paglipad ng mga bula. Nakita niya ang bahagyang pag-angat ng sulok ng labi ni Tala nang isang bula ang pumutok malapit sa kanyang mukha. Nakita niya ang pag-angat ng kamay ni Luna na tila sinusubukang abutin ang isang bula na lumilipad pa itaas. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Carlos ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang kislap ng pag-asa. Isang maliit, munting kislap. Ngunit naroon. Hindi niya namalayan na si Isabela pala ay nasa likuran niya. Tahimik na nagmamasid din. Nakakatuwa, hindi ba? Sabi ni Isabela sa mahinang boses. Mukhang magaling talaga siya sa mga bata. Tumangulang si Carlos, hindi inaalis ang tingin sa hardin. Pero pagpapatuloy ni Isabela, ang tono ay nagbago. Naging mas seryoso. Hindi pa rin ako mapanatag, Carlos. Mula nang dumating siya, parang may nagbago. Ang bahay, parang hindi na pamilyar. Lumingon si Carlos sa kapatid. Anong ibig mong sabihin? Nagbuntong hininga si Isabela, ang muka ay nagpapakita ng pag-aalala. Hindi ko alam. Siguro, namimiss ko lang si Christina, lalo na ngayon. Hinawakan niya ang isang silver na kwintas sa kanyang leeg, kung saan nakasabit ang isang pamilyar na palawit. Naalala mo itong brooch? Regalo niya sa akin. Lagi kong suot para maalala siya. Bigla, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkataranta. Kinapa niya ang kanyang dibdib. Nasaan na? Nasaan ang brooch ko? Nagsimula siyang maghanap sa kanyang bulsa, sa paligid. Hindi pwedeng mawala to. Ito na lang ang alaala ko sa kanya. Ang kanyang pagkabalisa ay tila totoo. Teka, baka naman nahulog lang, sabi ni Carlos,
Sinubukang pakalmahin ito. Hindi, Carlos. Kaninang umaga lang ay suot ko pa ito, sabi ni Isabela. Ang mga mata'y nagsisimula ng mamasa-masa. Tumingin siya sa paligid ng mansyon at pagkatapos ay tumingin kay Carlos, ang kanyang mga mata ay puno ng pahiwatig. Simula ng, may mga bago tayong kasama sa bahay, parang hindi naligtas ang mga gamit. Natigilan si Carlos. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng kapatid niya. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Isabela, sabi niya. Ngunit isang munting binhi ng pagdududa ang naitanim na sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi mapakali si Carlos. Pinagsabihan niya ang sarili na imposible iyon. Si Renata, isang magnanakaw? Pero ang pag-aalala ni Isabela ay nakahawa. Pinatawag niya si Renata sa kanyang opisina. Miss Cruz. Simula niya sinubukang panatilihing formal ang boses. Nawawala ang isang mamahaling brooch ni Isabela. Ito ay may sentimental value. Nagkataon bang may nakita ka? Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Renata na mabilis na napalitan ng sakit. Para siyang sinampal. Hindi po, sir. Wala po akong nakita. Sagot nito. Ang boses ay nanginginig. Tinitigan siya ni Carlos. Sinusubukang basahin ang kanyang ekspresyon. Gusto niyang maniwala. Ngunit ang duda ay nandoon na. Sige, makakaalis ka na. Pag-alis ni Renata, naramdaman ni Carlos ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya gustong pagdudahan ito, lalo na ngayong nakikita na niya ang positibong epekto nito sa mga bata. Ngunit ang brooch ay alaala ni Christina at si Isabela ay kanyang kapatid. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga damit na ipapalabada, may isang bagay na napansin si Renata sa laundry basket mula sa kwarto ni Isabela. Nahulog mula sa bulsa ng isang blazer ang isang kumikinang na bagay. Pinulot niya ito. Isang silver na brooch. Nakahinga siya ng maluwag. Nahulog lang pala. Ngayon ay maibabalik na niya ito at matatapos na ang lahat ng pagdududa. Masaya siyang naglakad papunta sa sala kung saan nag-uusap sina Carlos at Isabela. Sir Carlos, Ma'am Isabela, sabi niya, nakangiti. Mabuti po. At nakita ko. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin dahil bago pa man siya makalapit, nakita niya si Isabela na may dinukot mula sa pagitan ng mga una ng sofa. Ayun, salamat sa Diyos, nakita ko na. Masayang sabi ni Isabela, itinaas ang kamay. Hawak nito ang kaparehong-parehong silver na brooch. Napatingin si Carlos kay Isabela pagkatapos ay kay Renata at sa kamay ni Renata kung saan hawak nito ang isa pang brooch. Ang ngiti ni Isabela ay naging isang tingin ng pagtataka. Renata, ano yan? Bakit nasa iyo ang brooch ko? Ang lahat ng dugo sa katawan ni Renata ay tila bumagsak sa kanyang mga paa. Naramdaman niyang isa itong patibong. Tiningnan niya si Carlos, ang kislap ng pag-asa na minsan niyang nakita sa mga mata nito ay wala na. Ang naroon na lang ay ang malamig at matigas na yelo ng pagdududa at pagkabigo. Hawak ni Renata ang brooch sa kanyang kamay, ang ebidensya ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Alam niyang kahit anong sabihin niya, wala nang maniniwala. Nasa isang mapanganib na sitwasyon siya. Dapat ba niyang sabihin ang totoo at isugal ang lahat? O manahimik para protektahan ang sarili? Nakatayo si Renata sa gitna ng sala. Ang dalawang magkaparehong brooch ay tila dalawang hatol sa kanyang sitwasyon. Ang isa ay nasa kamay ni Isabela, isang tropeyo ng tagumpay. Ang isa ay nasa kamay niya, isang ebidensya ng kasinungalingan. Carlos, nakakagulat ito, sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala habang nakatingin kay Renata. Bakit mo kinuha yan mula sa kwarto ko? Hindi makapagsalita si Renata. Ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Paano niya ipapaliwanag na nakita niya ito sa laundry basket? Sino ang maniniwala sa isang katawa-tawang palusot? Tumingin siya kay Carlos. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Sir,
Hindi po totoo yan. Nakita ko lang po talaga yan. Ngunit ang mukha ni Carlos ay sarado na. Ang munting liwanag na nakita niya roon kanina ay tuluyan ng nilamon ng dilim. Tama na, Renata, sabi nito. Ang boses ay pagod at malamig. Huwag kang mag-alala, Carlos. Sabat ni Isabela, hinawakan ng braso ng kapatid. Siguro ay nagkamali lang siya. Hija, bumaling ito kay Renata. Siguro mas mabuting pag-usapan natin ito ng pribado. Walang nagawa si Renata kundi sumunod. Iniwan nila si Carlos sa sala at dinala siya ni Isabela sa isang pasilyo kung saan walang makakarinig. Nang sila na lang dalawa, biglang naglaho ang pag-aalala sa mukha ni Isabela. Napalitan ito ng isang malamig at mapanuyang ngiti. Ano? Masaya ka ba sa performance ko? Tanong nito. Bakit? Bakit po ninyo ginagawa ito? Nanginginig na tanong ni Renata. Simple lang, sabi ni Isabela. Lumapit at inayos ang kwelyo ng damit ni Renata sa paraang mapang-insulto. Dahil isa kang gulo. Mula nang dumating ka, nag-umpisa kang magkalat ng mga ideya sa isip ng kapatid ko. Sinisira mo ang kaayusan at katahimikang matagal naming iningatan. Ibinigay ni Isabela ang brooch na hawak nito kay Renata. Ayan, sa'yo na pareho. Total, mukhang kailangan mo ng pera. Tumalikod na si Isabela para umalis, ngunit huminto ito. At isa pa, sabi nito nang hindi lumilingon. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan niya? Ang kapatid niyang kasama niya mula pagkabata? O ang isang yaya na may malaking utang na kinuha lang sa isang ahensya? Pagkatapos ay naglakad na ito palayo. Iniwan si Renata na parang binuhusan ng malamig na tubig. Alam na pala nito ang tungkol sa kanyang mga problema sa pera. Ginamit nito yon laban sa kanya. Bumalik si Renata sa playroom. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay mas mabigat pa sa anumang problema niya. Nakita niya ang tatlong bata, tahimik pa rin sa kanilang sulok. Lumapit siya, dala ang mga krayola, umaasang ang munting koneksyon na nabuo nila ay naroon pa. Ngunit nang makita siya ng mga bata, imbes na pag-usisa, takot ang nakita niya sa kanilang mga mata. Ang tensyon sa pagitan ng mga matatanda ay sumisip-sip sa lahat ng hangin sa silid. Inilapag ni Renata ang papel sa sahig. Gusto niyo bang mag-drawing ulit? Mahina niyang tanong. Si Tala, na gumuhit noon ng bahay na may bulaklak sa tabi, ay kinuha ang papel kung saan nakaguhit ang itim na bahay ni Sol. At sa harap ni Renata, dahan-dahan niya itong pinunit. Pinunit niya ito sa maliliit na piraso hanggang sa wala nang natira. Pagkatapos ay tumayo ang tatlo at walang imik na lumabas ng playroom, iniwan si Renata kasama ng mga pira-pirasong papel. Iyon na ang pinakamasakit. Ang pagkawala ng trabaho ay isa. Ang pagbintangan siyang magnanakaw ay isa pa. Ngunit ang makitang bumalik sa dati ang mga bata, ang makitang muling itinayo ang pader na sinubukan niyang gibain, iyon ang dumurog sa kanyang kaluluwa. Narinig niya ang pag-uusap ni na Carlos at Isabela mula sa sala. Ang sakit-sakit, Carlos, umiiyak na, sabi ni Isabela. Sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko lang lalo si Cristina. Ang presensya niya, sinisira nito ang kapayapaan natin. Paano tayo maghihilom kung may isang estrangherong pilit binubuhay ang nakaraan? Dumating ang gabi. Hindi na muling nagpakita si Renata para sa hapunan. Nagkulong lang siya sa kanyang kwarto, nakatitig sa kawala. Hinihintay ang hindi maiiwasan. Isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Bumukas ito at pumasok si Carlos. Ang mukha niya ay walang ekspresyon. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Tumayo si Renata, handa nang tanggapin ang kanyang kapalaran. Renata, sabi ni Carlos, ang boses ay patag. Walang anumang emosyon. Walang galit, walang awa. Wala. Mag-empake ka na. Naramdaman ni Renata na parang huminto ang pagtibok ng kanyang puso.
Ang kontrata mo ay magtatapos bukas ng umaga. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Renata habang inilalagay niya ang kanyang iilang damit sa luma niyang maleta. Tapos na ang pag-iyak. Ang natitira na lang ay isang blangkong pakiramdam ng kabiguan. Nabigo siyang tulungan ng mga bata. Nabigo siya ng bayaran ang kanyang utang. Nabigo siyang ipaglaban ang kanyang sarili. Bago niya isara ang maleta, kinuha niya ang litrato ng kapatid niya. Patawad, Leo. Bulong niya sa hangin. Bigong-bigo na naman si ate. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Maaga pa sa oras na itinakda ni Carlos. Gusto niyang umalis nang walang nakakakita, na parang isang aninong dumaan lang. Ngunit bago siya umalis, may isang bagay siyang kailangang gawin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ng mga bata. Tulog pa sila. Ang kanilang mga muka ay payapa, malaya sa bigat ng kanilang mga dinadala sa paggising. Nilapitan niya ang bawat kama. Hinaplos niya ang buhok ni Luna. Huwag mong hayaang yumuko ka palagi, bulong niya. Hinalikan niya sa noo si Sol. Balang araw, makakahanap ka rin ng bintana. At hinawakan niya ang kamay ni Tala. Huwag kang tumigil sa paghahanap ng boses mo. Alam kong nariyan lang yan. Nang aalis na siya, may naramdaman siyang marahang humawak sa laylayan ng kanyang damit. Si Luna. Gising pala ito. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Renata ang isang malinaw na emosyon doon. Kalungkutan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Renata. Mabilis niya itong pinunasan. Binitawan niya ang pagkakahawak ng bata. Paalam, sabi niya, at mabilis na tumalikod bago pa siya tuluyang bumigay. Naglakad siya palabas ng mansyon, hila-hila ang kanyang maleta. Hindi siya lumingon. Samantala, sa kanyang kwarto, hindi nakatulog si Carlos buong gabi. Inaasahan niyang gagaan ang kanyang pakiramdam kapag nawala na si Renata. Inaasahan niyang babalik na sa dati ang lahat, ang kontroladong kaayusan, ang ligtas na katahimikan. Pero mali siya. Nang bumaba siya para mag-almusal, ang katahimikan sa bahay ay iba na. Hindi na ito payapa. Ito ay mabigat. Nakakabingi. Nakakamatay. Umupo siya sa mesa. Dumating ang mga anak niya. Inalalayan ng isang kasambahay. Umupo sila sa kanilang mga upuan. Ngunit imbes na sa pagkain tumingin, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang bakanteng upuan. Ang upuan kung saan dapat nakaupo si Renata. Walang komen. Buong araw, pinanood ni Carlos ang kanyang mga anak. Bumalik sila sa dati. Hindi, mas malala pa. Para silang mga babasaging manika na lalong naging marupok. Hindi na sila lumabas sa kanilang kwarto. Gabi na nang hindi na natiis ni Carlos, kinatok niya ang pinto ng kanilang silid. Walang sumagot. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang nakita niya sa loob ay isang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Ang tatlong bata ay magkakatabing nakaupo sa sahig. Sa gitna nila ay isang lumang sweater, isang simpleng kulay abong sweater na alam niyang pag-aari ni Renata. Yakap-yakap nila ito na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Doon na gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Carlos. Ang desisyon niyang paalisin si Renata. Hindi iyon para protektahan ang kanyang mga anak. Iyon ay para protektahan ang sarili. Mula sa pag-asa, mula sa pagbabago, mula sa posibilidad na masaktan ulit. At sa pagprotekta niya sa sarili, sinaktan niya ang mga taong pinakamamahal niya. Nanginginig ang mga kamay, tumalikod si Carlos, naglakad siya, hindi papunta sa kanyang opisina, kundi sa lugar na matagal na niyang iniiwasan. Ang bodega. Binuksan niya ang pinto. Ang amoy ng alikabok at lumang panahon ay sumalubong sa kanya. Hindi niya pinansin ang mga lumang kasangkapan. Ang hinahanap niya ay isa lang. Ang baul ni Christina. Binuksan niya ito. Nandoon pa rin ang mga cassette tape. Ang ilan ay nagkalat, marahil ay mula sa paghahanap ni Renata. At sa ilalim ng lahat,
Nakita niya ang isang tape na iba ang etiketa. Hindi ito para sa mga bata, para kay Carlos. Kung handa ka na, naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi pa niya ito nakita noon. O baka naman ay ayaw niya lang talagang tingnan. Kinuha niya ang tape. Nagpunta siya sa kanyang opisina at kinuha ang lumang cassette player na itinago niya matapos itong sirain. Isang bagay na hindi niya itinapon. Sa hindi malamang dahilan, inayos niya ang mga sirang piyesa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, sinubukan niyang buuin ang isang bagay na nasira. Ipinasok niya ang cassette tape. Nanginginig ang kanyang daliri habang inilalapit sa play button. Humugot siya ng isang malalim na hininga at pinindot ito, isang kaluskos. At pagkatapos, ang boses ni Christina. Hindi kumakanta, nagsasalita. Carlos, mahal ko, kung pinapakinggan mo to, ibig sabihin, wala na ako at siguro handa ka nang makinig. Naramdaman ni Carlos na parang may pumipiga sa kanyang puso. Alam kong galit ka. Pagpapatuloy ng boses, galit ka sa akin, sa musika, sa nangyari. Pero sana, balang araw, mapatawad mo ang sarili mo dahil ako matagal na kitang pinatawad. At pagkatapos, isang himig mula sa gitara ang nagsimula. At kumanta si Christina. Isang kantang hindi pa naririnig ni Carlos kailanman. Ang boses ni Christina na kumakanta ay isang balsamo at isang lason sa pandinig ni Carlos. Ang kanta ay hindi isang oyayi. Ito ay isang awit ng pag-ibig, ng pangunawa at ng paalam. Ang bawat salita ay tila isinulat para sa gabing ito, para sa sandaling ito ng kanyang pagdurusa. Kahit ang mundo'y maging tahimik, pag-ibig ko'y maririnig. Sa bawat patak ng ulan, sa hihip ng hangin, puso ko'y laging kapiling mo pa rin. Nang matapos ang kanta, may ilang segundo ng katahimikan sa tape at pagkatapos ay muling nagsalita si Christina, ang boses ay halos pabulong na para bang isang sikretong ayaw niyang marinig ng iba. Carlos, may isa pa akong kailangang sabihin. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka kay Isabela. Ang pagmamahal niya, minsan nakakasakal. Nakikita ko ang tingin niya. Ang selos. Natatakot ako. Mahal ko. Natatakot ako sa kung anong kaya niyang gawin. Click. Natapos ang tape. Napayuko si Carlos sa kanyang mesa. Ang mga balikat ay nanginginig. Ang huling mga salita ni Christina ay isang babala mula sa libingan. Bigla, ang lahat ng ginawa ni Isabela, ang pagpipilit na panatilihin ang katahimikan, ang pagbintang kay Renata, ay nagkaroon ng bagong, mas madilim na kahulugan. Parang isang senyales mula sa tadhana, biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Mr. Carlos Ramos? Tanong ng isang matandang boses ng lalaki. Sino to? Ako po si Mang Lito, Mr. Ramos, ang dating hardinero ninyo. Matagal na po akong hindi pinapatulog ng konsensya ko. Napakunot ang noo ni Carlos. Anong ibig mong sabihin? Yung araw po na naaksidente si Ma'am Christina, huminga ng malalim ang matanda. May nakita po ako. Nakita ko po si Ma'am Isabela. Malapit po sa kotse ni Ma'am Christina. May dala siyang parang mga gamit, mga tools. Hindi ko po pinansin noon, akala ko'y wala lang. Pero kinabukasan, bigla niya akong sinisante at binigyan ng malaking pera para manahimik. Nabitawan ni Carlos ang cellphone. Ang mga salita ni Mang Lito, kasabay ng babala ni Christina, ay bumuo ng isang nakakakilabot na larawan sa kanyang isipan. Hindi maaari. Kasabay nito isang text message siyang pumasok mula sa parehong numero. Isang video file, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang video ay malabo, kuha mula sa malayo, tila mula sa isang lumang CCTV ng kapitbahay.
Ngunit malinaw ang nakikita niya. Isang anino ng isang babae, nakayuko malapit sa gulong sa unahan ng kotse ni Christina. Ilang sandali lang, ngunit sapat na. Ang anino ay walang dudang si Isabela. Isang nakabibinging tunog ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Pero ngayon, mas masakit. Dahil ang trahedyang inakala niyang aksidente ay isang kasalanan. At ang taong pinagkatiwalaan niya, ang kanyang sariling kapatid, ang may kagagawan. Tumayo siya, ang bawat galaw ay mabigat. Lumabas siya ng opisina at nakita niya si Isabela sa sala. Nagbabasa ng isang magazine na para bang isang normal na gabi lang. Isabela, sabi ni Carlos, ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Tumingala ito at ngumiti. Oh Carlos, gising ka pa pala. Gusto mo ba ng tsa? Inilapag ni Carlos ang kanyang cellphone sa lamesa sa harapan nito. Pinindot niya ang play sa video. Ang nangiti sa mukha ni Isabela ay unti-unting naglaho habang pinapanood ang gumagalaw na anino sa screen. Nang matapos ito, ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas mabigat pa sa kamatayan. Isang lumang video mula sa kapitbahay. Sabi ni Carlos, ang boses ay walang emosyon. Sino kaya yan, Isabela? Hindi sumagot si Isabela. Ang kanyang mukha ay namutla. At pagkatapos, pagpapatuloy ni Carlos, tumawag ang dati nating hardinero, si Mang Lito. Naaalala mo ba siya? Nakita ni Carlos ang pagyanig sa mga kamay ng kanyang kapatid. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Carlos. Sabi nito, sinusubukang ibalik ang composed niyang tindig. Baka naman nagkakamali ka lang. Nagkakamali? Sa wakas, ang kalmadong maskara ni Carlos ay nabasag. Isang sigaw na puno ng 2 taong sakit at galit ang kumawala mula sa kanya. Pinakinggan ko siya, Isabela. Pinakinggan ko ang boses ni Christina. Nag-iwan siya ng babala. Tungkol sa'yo. Sa pagbanggit ng tape, doon na tuluyang gumuho si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong takot at pagkagulat. Hindi. Bulong niya. Paano? Bakit ayet? Tanong ni Carlos, ang boses ay basag na. Bakit mo ginawa yon? Hindi ko sinasadya. Sigaw ni Isabela, ang luha ay bumuhos na mula sa kanyang mga mata. Naging isang halimaw ang kanyang anyo, puno ng desperasyon. Gusto ko lang siyang takutin. Gusto ko lang na masira ang preno niya para hindi siya makapunta sa audition na, yon, para piliin ka niya. Para piliin niya ang pamilya. Napaurong si Carlos na parang isang hayop na nasukol. Ang bawat salita ni Isabela ay isang saksak. Lagi na lang siya. Pagpapatuloy ni Isabela sa kanyang pag-iyak. Siya ang maganda. Siya ang magaling. Siya ang may pangarap. Mula nang dumating siya, kinuha ka niya sa akin. Kinuha niya ang atensyon mo. Ang bahay na ito, dapat sa atin. Tahimik, maayos, pero sinira niya ang lahat sa kanyang mga kanta. Lumapit siya, sinubukang hawakan si Carlos. Ginawa ko yon para sa'yo, Carlos. Para sa atin. Para protektahan ka. Protektahan ako? Ulit ni Carlos, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Tinabig niya ang kamay nito. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pamilya ko. Inalisan mo ng ina ang aking mga anak. Napaluhod si Isabela sa sahig. Humahagulgol. Ang kanyang magandang ayos ay nagmistulang basahan. Patawarin mo ako, kapatid ko. Parang awa mo na. Ngunit wala nang awa sa mga mata ni Carlos. Ang nakikita lang niya ay ang babaeng pumatay sa kanyang asawa at nagkulong sa kanyang mga anak sa isang hawla ng katahimikan. Tumalikod siya at kinuha ang kanyang cellphone. Dinial niya ang 3 numero na dapat ay matagal na niyang tinawagan. 117. Habang naghihintay siya ng sagot, tiningnan niya ang kanyang kapatid. Sa huling pagkakataon, hindi na niya ito kapatid. Isa na lang itong estranghero.
Isang halimaw. Nang may sumagot sa kabilang linya, nagsalita si Carlos. Ang boses ay matatag. Gusto kong mag-report ng isang krimen. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, hindi na siya lumingon pa. Lumabas siya ng sala. Lumabas siya ng mansyon. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaandar ito sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang salamin ng kotse ay nababasa ng ulan, tulad ng kanyang mga mata na binabasa ng luha. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang hanapin si Renata. Ang tunog ng malakas na ulan sa yero ng bubong ng tinutuluyan niyang cheap na apartment ay kasabay ng bagyo sa loob ng dibdib ni Renata. Mag-uumaga na, pero hindi pa rin siya makatulog. Ang bawat patak ng ulan ay isang paalala ng kanyang mga luha. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang trabaho, ang pag-asa, at ang 3 batang nagsimula nang maging parte ng kanyang puso. Nakatitig lang siya sa kisame, iniisip ang susunod na gagawin. Babalik siya sa probinsya? Haharapin ang kahihiyan? Bigla, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Kinabahan siya. Sino yan? Ang mga naniningil. Nahanap na ba siya agad? Nanginginig siyang lumapit sa pinto. Sa sino yan? Renata. Ang boses. Ang boses na yon. Ang huling boses na inaasahan niyang maririnig. Renata, parang awa mo na. Buksan mo ang pinto. Si Carlos to. Natigilan siya. Anong ginagawa ni Carlos Ramos dito? Sa gitna ng gabi? Sa ganitong lugar? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sapat lang para sumilip. Ang nakita niya ay isang taong ibang-iba sa CEO na kilala niya. Nakatayo si Carlos sa ilalim ng ulan. Basang-basa, ang mamahaling damit ay lukot at nanlilimahid. Ang kanyang buhok ay bagsak sa kanyang noo at ang kanyang mga mata, ang mga matang laging malamig at walang emosyon, ay namumugto at puno ng sakit. Sir Carlos? Renata, kailangan kita. Ang boses nito ay basag, puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako. Sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sinabi ko, patawarin mo ako. Hindi maintindihan ni Renata ang nangyayari. Nakita niya ang isang taong wasak, isang taong sumuko na sa pagpapanggap. Pinapasok niya ito. Kumuha siya ng tuwalya at iniabot dito. Umupo si Carlos sa nag-iisang upuan sa kanyang maliit na kwarto na payuko. Ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ikinuwento ni Carlos ang lahat. Ang tape ni Christina, ang babala, ang video, ang pag-amin ni Isabela, ang lahat ng kasinungalingan at sakit na bumalot sa pamilya niya sa loob ng 2 taon. Habang nagsasalita siya, ang mga luha ay malayang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang makapangyarihang CEO. Isa na lang siyang ama na nagluluksa, isang lalaking nawalan ng lahat. Nakinig lang si Renata. Hindi siya nagsalita. Ang tanging ginawa niya ay umupo sa sahig sa tabi nito at sa isang sandali, ng purong pakikiramay, marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Nang matapos siyang magkwento, tumingala siya kay Renata. Ang mga matay puno ng desperasyon. Hindi ko alam kung paano magsisimula, Renata. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga anak ko. Tinitigan siya ni Renata. Hindi mo kailangang gawin to ng mag-isa. Mahina niyang sagot. Sabay silang bumalik sa mansyon. Ang ulan ay tumila na at ang bukang liwayway ay nagsisimula nang magpinta ng kulay sa kalangitan. Pagpasok nila, ang mga pulis ay papaalis na. Kasama si Isabela na nakaposas, ang mukha ay blangko. Hindi ito lumingon. Nadatnan nila ang 3 bata sa sala, yakap-yakap ng headmaid. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Nang makita nila si Renata, isang kislap ang bumalik sa kanilang mga mata. Tumakbo sila. Sa unang pagkakataon, tumakbo sila at niyakap si Renata. Umiyak sila.
Hindi pa rin sila nagsasalita, ngunit ang kanilang mga hikbi ay sapat na. Lumuhod si Carlos sa harap ng kanyang mga anak. Ang puso niya ay dinudurog ng pagsisisi. "Mga anak, patawarin niyo si Papa," sabi niya. Ang sariling luha ay hindi na niya mapigilan. Tiningnan siya ng mga bata. Walang galit sa kanilang mga mata. Tanging kalungkutan. Tumayo si Renata. Naglakad siya papunta sa isang lumang piano sa sulok ng sala. Isang bagay na naging palamuti na lang sa loob ng 2 taon. Binuksan niya ito at umupo. Tumingin siya kay Carlos. Isang tingin ng pangunawa. Naintindihan ni Carlos ang ibig niyang sabihin. Huminga siya ng malalim at lumapit sa piano. Umupo siya sa tabi ni Renata at nagsimula silang tumugtog. Ang mga daliri ni Renata ang gumawa ng himig, habang ang mga daliri ni Carlos, sa simula'y nanginginig, ay sumabay sa mga simpleng nota. Sinimulan nilang kantahin ang oyayi ni Cristina. Ang boses ni Renata ay malambing. Ang boses ni Carlos, sa simula, ay paos at basag, ay unti-unting lumabas. Ang 3 bata ay lumapit. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa kanilang mga magulang na umaawit. Nakita nila ang kanilang ama. Sa unang pagkakataon na nagpapakita ng emosyon, nakita nila si Renata na bumalik para sa kanila. Habang nasa kalagitnaan sila ng kanta, isang himala ang nangyari. Isang maliit na boses ang sumabay. At isa pa. At isa pa. Sa simula ay mahina. Halos isang bulong. "Mamay." Napatigil sa pagtugtog si Carlos at Renata. Tumingin sila sa mga bata. Sabay-sabay, mas malinaw ngayon. Ang 3 batang hindi nagsalita sa loob ng 2 taon ay tumingala sa kanila. "Mamay." Ang unang salita. Ang salitang nagmula sa kantang Puno ng Pag-ibig. Nagkatinginan si Carlos at Renata. Ang mga luha ng kalungkutan ay napalitan ng luha ng purong kaligayahan. Niyakap ni Carlos ang kanyang 3 anak. Isiniksik sila sa kanyang dibdib habang hinawakan ni Renata ang kanilang mga kamay. Isang pamilya na sinira ng trahedya ay muling binubuo ng musika at pag-ibig. Isang masayang tugtugin ng piano ang maririnig mula sa isang magandang gusali. Sa itaas ng arko ng pasukan ay nakasulat, "Christina's Haven for Arts and Healing." Sa loob, isang klase ng mga bata ang masayang kumakanta. Pinangungunahan ng kanilang guro, si Renata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Sa gilid, nakatayo si Carlos. Hindi na suot ang kanyang CEO suit, kundi isang simpleng polo shirt. Pinapanood niya si Renata na may ngiti ng pagmamahal at paghanga. "Papa." 3 masiglang batang babae ang tumakbo palapit sa kanya. Sina Luna, Sol at Tala, hindi na mga blangkong manika, kundi mga bibo at madaldal na bata. "Tingnan mo po ang drawing ko," sabi ni Sol. Ipinapakita ang isang bahay na puno ng kulay, may mga bintana, at isang malaking pulang pinto. Niyakap sila ni Carlos. "Ang gaganda naman." Lumapit si Renata sa kanila. Pinunasan ang noo ng pawis. "Okay, class dismissed na." Nang makaalis ang mga bata, lumapit si Carlos kay Renata at hinawakan ang kamay nito. Sa daliri ni Renata ay may isang simpleng sing-sing. "Handa na ba ang paborito kong guro para umuwi?" tanong ni Carlos. Ngumiti si Renata. "Lagi." Habang magkahawak kamay silang naglalakad palabas, kasunod ang kanilang 3 anak na nagtatawanan, tiningnan ni Carlos ang pangalan ng eskwelahan. Ang pamana ni Cristina ay buhay na buhay. "Salamat," bulong ni Carlos kay Renata. "Salamat dahil ibinalik mo ang musika sa buhay ko." Sumandal si Renata sa balikat nito. "Hindi. Tayo," sabi niya. "Tayo ang gumawa ng bago nating kanta." At sa ilalim ng papalubog na araw, ang pamilyang minsay na buhay sa nakabibinging katahimikan ay naglakad pa uwi. Ang kanilang mga tawa at kwentuhan ang pinakamagandang musikang maririnig sa buong mundo.